Yo, yo, yo. Yo, shoutout sa inyo mga par. Shoutout sa mga patuloy na nanonood dito sa aking channel at mga nakasubscribe. Kung bago ka lang dito sa channel ko, pa-subscribe naman and pa-like na rin na itong video na to. And pa-share na rin na ito sa mga Facebook account ninyo mga par. So ngayon, maiba naman tayo. May pag-uusapan tayo ngayon na issue dahil dun sa nilabas na vlog ni V. Cortez nung nakaraang araw, meron dong tinanong si, di ba? Ito yung host si Chris Aquino, no? May tinanong siya doon na sino ang basta may punta daw ng punta ng compound na hindi naman daw invited. So ngayon, naalamin natin kung sino ba 'yon, no? Pero meron ng mga kuro-kuro at meron ng mga nakitang mga, di ba, pagtutugma-tugmain lang natin kung siya nga ba 'yon, no? So, simulan na natin 'to, hindi na natin papatagalin pa. Let's go. So ngayon, nandito tayo sa video ni V, no? Ito yung vlog ni V na game show, Team Payaman game show. So, ang host is si Chris Aquino. So, may tinanong dito si Chris Aquino, mga pa. Panoorin natin. Let's go, Cheese Please, na 500! Sino ang pumupunta sa compound kahit hindi naman invited? Chino? Ha? Sige, Chino. Sino? Ako? Oh, hindi ka... So, kung makikita nyo dito, parang tignan nyo yung reaction ni B. Sino? Ewan ko kung sinong gumawa. Ha? Sino kayang gumawa ng question na to? Siguro si B rin, no? Sino kayang gumawa ng question na to? Si Chris Aquino ba? Yung host ba ang gumawa o yung mismong may-ari ng vlog? Tignan nyo yung reaction ni B nung tinanong yun ni Chris Aquino. Sige, Chino. Sino? Ako? Di ba? Para siyang parang nagulat si V na bakit may ganong question. Hindi ko alam Hindi ko alam kung sino. Ayun tignan nyo rin yung itsura ni Kong. Tignan nyo yung itsura ni Kong. Parang gustong itanong ni Kong bakit may ganong question. Baka ma-issue tayo. Check nyo check nyo. Chino? Check nyo yung reaction nila. Sige, Chino. Sino? Ako? Oh, hindi ka naman inimbitahan nung nakaraan. Nandito ko eh. Pero possible answers. Sino is correct. Feeling ko parang sinalo lang to ni Chris Aquino para, 'di ba? Para wala nang issue. Pero syempre, yung mga tao magtataka yan, 'di ba? Alam niyo naman yung mga nanonood ngayon, yung mga tao ngayon matatalino na. Syempre, konting hint doon sa patulad nito, may konting hint. Parang may parang may something, 'di ba? Syempre, magtatanong yung mga tao, ano kaya 'yun? Sino kaya 'yun? So, Sorry! Chino ba? May ipapakita ako sa inyong usapan. Kilala nyo naman siguro si Chef N at saka si Boss Jude, yung naggugupit sa Team Payaman, no? So may usapan sila sa comment section na, ewan ko parang, basta, kayo na bahalang umusga. Para, tignan nyo to. So, ito. Galing to sa post ni Nico David, no? Actually, may pinost na si Nico David tungkol dito sa sa issue na to. Ito si Chef N, si Kenneth N Silva. Sabi niya, Boss Jude, wag ingay, ha. Sabi naman ni Boss Jude, okay Chef, quiet lang ako. Naban na siya sa subdivision kasi punta ng punta. Sabi naman ni Gamer X, siya pala yun, Boss Jude. Yung sa palaro ni V na di-invited pero punta ng punta, ha. Di natin masabi, no? Sila lang nakakaalam niya. Kasi bakit kasi nag-comment ng ganito to sila Chef N at saka tong si Boss Jude, nagkaroon tuloy ng hint yung mga tao. So,
gumawa tuloy ng content si Nico David tungkol dito sa issue na to. So, ang nasa picture kung makikita nyo naman is si Silja. Alam nyo naman to, ito yung alaga dati ni Kong na, 'di ba, singer na isinama niya pa nga to sa Wish Bus at ginawa niya pa to ng kanta at music video, kaso hindi na release yung music video. So, panoorin natin, may vlog to si Silja na 1 month ago na ata yun. So, naging issue din to ngayon, no? So, panoorin natin yung vlog na to ni Zildjian Parma. So, let's go. Ayun, talaga, ngayon ko pa lang ito masasagot. Hindi naman talaga naging issue yung pag-aaksaya ng tubig. Seryoso, yun, walang issue doon. Kinausap ng daddy ko, si Ate Pat, na huwag nang i-upload yung video yun kasi nga masisira ako. Pero I don't know kung yung naging usapan nila. Pero hindi yun yung naging rason kung ba't ako hinatid pa uwi. Hindi siya pinalayas kasi hinatid ako pa uwi ng Albay. And naging rason ay, ito kasi, pumunta ako kila daddy ko, nung paghatid sa akin sa Albay kasi may gig ako sa Randrel. Tapos, dumaan ako sa Payamansion 2. Tinanong ko si daddy kasi nga, grabe na yung guys, allow me to call Kong daddy kasi yun yung nakasanayan kong tawag sa kanya. Parang ang cringe, no? Parang bakit daddy yung tawag? Tuloy natin. Ayun, tinanong ko sa kanya, sabi ko, Dad, ano yung magagawa ko dito? Kasi grabe na yung bashing, pati pamilya ko, nadadamay na. Ang sabi niya sa akin, huwag mo lang silang intindihin. Dire-diretso ka lang. Kaya sa mga tatanong nun kung ba't wala akong sagot, sabi ng daddy ko, huwag mo na kayong sagutin para kumupa lang yung issue. Ang naging rason kung ba't ako hinatid pa uwi, syempre, una, yung pag-aaral ko. At secondly, during the concert ng Jaiga, biniro ko, yung hindi ko na sila papangalanan, pero may biniro ako, isang social media influencer. Pero isa sa mga TP member, offense sa ginawa ko. Kasi nung nasa concert kami ng Jaiga, nakakabiruan ko na sila. So, para sa akin, okay lang, nabiruin ko sila. Kasi yung biro ko nun, umanap ka, hindi ko naman sinabi na pangit yung sinasabihan ko. Kasi karime lang naman siya nung kanta doon. Ngayon, nagka-open up kami ng ilan sa mga influencers kung ano yung mga nararamdaman ko sa TP, ano yung mga nangyayari sa TP, sa loob ng Payamansion 2. Kasi hindi lahat alam ng mga tao. Kasi ayaw ko rin kasi syempre galing ako doon. Ayaw ko naman na may masasabi ako na parang syempre magiging against kasi halos naman karamihan na nakasubscribe sa akin is mga fans ng TP, syempre fans nila daddy. Yun, nagka-open up kami doon, ano yung nangyayari sa akin sa TP. Ayun, sabi ko, nasanay kasi ako na yung attention noon, nung wala pa si Kidlat, nasanay ako na yung attention ni daddy ko ay nakatuon sa akin. Syempre, kahit sino naman na, kunyari, may nag-manage sa'yo, ayaw, nakatutok siya sa'yo. Simula pagpasok mo. After nun, syempre, hindi lang naman ikaw yung artist na yung manage niya. So that's why, may darating na panibagong artist na mas pagtututugan niya ng pansin. Yun yung naramdaman ko kay Kidlat. Sabihin nyo nang mababaw ako, pero siloso po talaga akong tao. Pero hindi artist si Kidlat, par. Anak ni Kong yun. Anak ni Kong yun eh. Natural, tututukan niya yun. Na nagselos ka? Para kang ano. Balik nga natin konti. Pansin. Yun yung naramdaman ko kay Kidlat. Sabihin nyo nang mababaw ako, pero siloso po talaga akong tao. Pasensya na kayo. Alam kong wala akong karapatan magselos doon dahil alak ni daddy ko si Kidlat. Yun yung sinabi ko sa mga nakasama ko. Wala ka talagang karapatan, par. Kahit sang anggulo mo tignan, wala kang karapatan magselos. Bakit siya nagseselos? Gagi ka. Tuloy natin. Influencers. And hindi ko intensyon na mali yung isipin nila sa TP. Pero wala namang maling impact yung mga nakwento ko. At syempre, bago ko ihatid sa Albay, ang sabi sa akin ni daddy ko, Sild, tuparin mo itong isang game plan ko para sa'yo. Sild, tapusin mo yung pag-aaral mo. Bumalik ka sa amin. Nung hinatid na ako dito sa Albay, sinabi rin ni Tito Juni kung ano yung sinabi ni daddy ko muna. Yung pa na, hindi ko alam kung kailan ba nakakaramdam ng ganun. Parang ang weird lang na tawag niya kay Kong is daddy, tapos tawag niya pa kay Juni, Tito Juni. Tuloy natin. Sa Manila pa. So yung reason ay yung nakapagkwento ko ng kung ano yung nararanasan ko sa TP, kung ano yung parang yung trip kasi nasanay talaga ako na kasi nung nasa TP, nabibiro ko talaga kung kahit sino yung mga tao doon. Pero yung mga biruan ko noon, nakausap ko na sila ng TP Fear and okay, wala naman silang laman ng loob. It's just may mga bagay lang talaga akong hindi panaintindihan that time kasi alam niyo guys, hindi pa naman ako ganun katanda dahil 18 pa lang ako. Marami pa akong nagagawang mali at syempre, sa kada mistakes na yun, natututo tayo. At yun yung ginagawa nating inspiration para maging better, para makita nyo na nagbabago talaga si Sil. Galing naman kay Rafael. What's the real story behind the MV made by Bossing? Why it's not being produced? Ayun, yan, isa pa yan sa mga tanong na hindi ko pa nasasagot simula nung issue nito last year. So, nag-1 year na ang ligaw tingin, pero wala pa rin ang official music video nito. Alam ko naman na marami sa inyo ang nakaalam, at syempre kasi naglabas si daddy ko ng TikTok video na sinabi ni daddy ko na pagpasok ko po ng TP, wala akong girlfriend. And ayaw ko na idamay mo na dito yung EXO, so I will not mention her name. Pero sasabihin ko kung ano talaga yung mga nangyari. Ko po talaga si Eve. Walang halong biro doon. Secondly, July 3, nung shoot namin yung MV. 2 days bago manganak si Mami B. Ayun yung unang beses nakita kami ni Eve. Ayun, that time, wala po akong jowa. And kung nakita niyo po yung post ko nitong nakaraan, na may picture kami ni Eve sa V-Line, ay nakita po kami ni Eve at pinag-usapan namin kung ano talaga yung mangyayari sa kung balak ba namin totohanin, balak ba namin ganito. Hindi naman po sa pagiging feelingero ko. Ayaw ko po kasi ng Pilingero ka talaga.
Tuloy natin. What if mahulog ako dun sa taong yun? Which is nangyayari na siya. Kasi pag nung MB na yun, may mga parts po kayo hindi nakita. Umiyak ko nung nakita ko si Eve. Kasi talagang crush na crush ko siya. And napag-usapan namin ni Eve. Kasi si Eve po ay tutok siya sa pag-aaral niya. Kaya napag-usapan namin na yung magiging chemistry namin or ano kung ano man yung babubuo namin love team sa TP is magiging parang for content lang at hindi namin tutuhanin nung mga panahon yun. Nag-usap kami ni Eve nung mga nakaraang yun. 2 weeks. Exactly 2 weeks. Yung last chat namin. Kasi ko siya ng, hi, kamusta ka? Hindi ko alam na nagkasakit siya. And akala ko that time, dinusa ko ni Eve. Pero, although alam ko naman na hanggang kaibigan lang muna kami noon, ako naman, umasa ako. Pero nung na-feel ko na parang dinusa ako ni Eve, doon na pumasok kasi may nakakausap ko talaga ako noon. Ayan, taga-Gentry sila, hello sa inyo. Hindi ko na babanggitin yung pangalan nyo. Siya yung nakakausap ko after ilabas nung Ligaw Tingin sa Wish. Naging kaibigan ko siya for almost 1 month ata or 2 weeks, 3 weeks. Ayun, hanggang sa araw-araw na kami nag-uusap. Doon, nagka-girlfriend ako. So take note guys, noong panahon yun, doon ako nag-post nung about doon sa film ni Direk Daryl. Yung Made in Malacanang. Yun yung time na nag-post ako noon at nabash ako ng sobra. At after noon, sinaway na ako nila daddy ko. Sabi nila, wag muna ako mag-post ng kahit ano-ano sa FB ko. Pero nung unang araw na mag-boyfriend at girlfriend kami, nung ex ko na po siya ngayon, nakita kami ni daddy ko na naka-video call. Nasa likod ko siya that time, nakita niya kayo mag-video call. At sinanong niya ako, Sealed, girlfriend mo? Ang sabi ko, opo, dad, girlfriend ko. Unang araw po namin ngayon. Hindi ko makakalimutan yung araw na yun. Thirdly, kasi naisip ko, nasabi ko, di ba sabi ni daddy kong na, pag mahal mo yung isang tao, parang huwag mo siyang ikakaya or iparamdam mo sa kanya na hindi siya naiiwanan. So ang ginawa ko, naging proud ako. Pinost ko si Tangi ngayon. Pinost ko siya sa Instagram ko. Natapos, sabi ni daddy ko, hindi na mailalabas yung music video na yun. Dahil nilabas ko na may girlfriend ako. Although, bago siya maglabas ng TikTok video, hindi ko sinasabi na sinungaling si daddy ko. Hindi ko sinasabi So, lumalabas dito na matigas yung ulo niya, no? Na hindi niya kayang sumunod sa instruction. Okay na sana siguro yun na meron siyang girlfriend. Pero, dapat hindi niya na inilabas pa. Kasi, di ba? Pag nakita ng public yun, paano pa maniniwala nga naman yung public sa music video na ilalabas na genuine sana yung eksena, no? Tapos bigla kang nag-post na meron ka palang girlfriend, mawawala nga naman yung excitement doon sa music video na ginawa para sa iyo, 'di ba? So, napanood ko yun yung TikTok ni Kong na yun. Di rin natin masisisi kung bakit di niya inilabas yun. Kasi naging matigas yung ulo na ito Kahit ikaw na manager, 'di ba? Ang tigas ng ulo nung alaga mo, 'di ba? Ibibigay mo pa ba yung gusto niya? Siyempre, turuan mo rin siya ng leksyon para matuto din siya. Para sa mga susunod niyo pang gagawin. Hindi yung parang siya yung gusto niya masunod Gusto niya siya yung masusunod, no? Tuloy natin. na nag-live po siya sa inyo. Kasi alam ko maraming magagalit sa akin. Hati yung magiging reaction. May mga papanig, may mga hindi papanig. Siyempre, ang nangyari nun, gumawa si daddy ng TikTok, Ligaw Tingin music video. Yung pwede natin siyang panoorin ito yun. Kailan po Ligaw Tingin music video. Hindi pa tapos yung full band version. Pero hindi ko alam kung yan ay ilalabas ko pa. Kasi, nung time naman na shoot yung music video ng Ligaw Tingin, hindi kasi ako nakikalam sa buhay ng bata Pero alam ko, wala talagang girlfriend si Sil. Pero kasi one time na nabanggit niya dito sa akin, sa ibang kusina yung pagkatanda ko. Nabanggit niya sa akin na, ay, ano ba si Ibe, kasi siya kaya parang nandito may motibo ka, ginanong ko siya, naalala ko. Kaya siya parang tumatak sa isip ko. Ngayon, parang pangit na ilabas yung music video gano'n, tapos hindi ko alam, may jowa siya, hindi ko alam. Sa pananalita dito ni Kong parang medyo inis din siya sa ginawa ni Siljan na hindi niya na sana nilabas yun. Dapat hindi niya na lang talaga nilabas yun kasi 'di ba? Alam mo naman yung mga tao ma-issue, 'di ba? So hindi rin natin masisikong talaga kung bakit di niya na nilabas yung music video na yun. Tsaka kung makikita mo dito sa TikTok video na to, medyo siya medyo may halong inis, no? May halong inis si Kong dito. Kaya ngayon, ang dating mukhang scripted. Mukhang oh ito, Eve, pumunta ka, magkita kayo ito, Tanjiro Love Team, pero hindi ganon. I don't do that shit, man. Kaya mahirap ilabas. Di ko na para kay na rin. Kaya siguro di ko lalabas kasi para kay na rin. Para sa kanilang dalawa. Kasi parang naglulukan na, di ba? Parang, nung time ko sila ginawa yun, wala siyang jowa. Guys, kaya ako duda kung ilalabas pa yun. So may kita talaga doon na medyo inis talaga si Kong, no? Medyo inis talaga siya doon. Ayun, nabanggit niya dyan na hindi niya alam na may girlfriend ako. Which is, alam niya yun. Siguro. Parang binaliktad niyo pa si Kong, no? Kasi that time, lumabas na si Kidlat. Gustong-gusto kong sagutin yung TikTok na yun, pero naalala ko yung sinabi niya sa akin na, Sealed, wag mo na silang pansinin o wag mo na silang sagutin. Kasi kuhu pa rin yung issue sa'yo. Kaya guys, kung wala So kung ako din si Kong, na ako yung pinuno ng Team Payaman, hindi ko na talaga iimbitahin yung ganitong klaseng tao, no? Kasi 'di ba? Gusto mo na siyang bigyan ng opportunity, gusto mo siyang matulungan kasi meron siyang talent, no? Nakikita mo siyang potential.
tapos ayaw ka naman sundin. So useless, di ba? Nagsasayang ka lang ng effort, ng energy para sa tao na to, no? So kung babalikan natin yung tanong doon sa TV show sa show ni V doon sa vlog niya na sino yung punta ng compound na hindi naman imbitado, kayo na bahala magdugtong, no? Kasi kung ako din si Kong, hindi ko na imbitahin yung ganitong klaseng tao. Kasi wala nasasayang lang yung effort, no? Nasasayang lang yung binibigay mo sa kanyang oportunidad para gumanda yung buhay niya, no? Hindi ka naman niya sinusunod, no? Para sa kanya naman yun. So, kayo na bahala, pag dugtong-dugtongin nyo na lang, par. So, hanggang dito na lang. Hanggang sa mga susunod na videos ulit. Kung nagustuhan nyo yung ganitong klaseng content, paki-like naman na itong video na to and pa-subscribe na rin kung di pa kayo nakasubscribe. Peace!